At ano yung issue kaugnay ng paggawa? Unang-una niyan, ang issue ng kaugnay sa paggawa is corruption. So, ang corruption, ito yung sistema ng pagnanakaw o yung pagbubulsa ng pera. Again, pagnanakaw and pagbubulsa ng pera. No? And tumutukoy ito sa spiritual o moral na kawalan ng kalinisan at paglihis ng anumang kanais-nais na asal. Like no? Kawalan ng kalinisan, spiritual o moral na kawalan. So once na gumawa tayo ng corruption, nawawala yung ating moralidad, kalinisan, at magiging malinis sa tamang asal. Dahil ang corruption ay hindi maganda. Ano po? Katulad na lamang po ng picture na ito. No? Pork barrel. So, pansinin ninyo, itong isang tao na nakasakay sa sasakyan baboy na punong-puno ng pera, samantalang yung dalawang matanda na may sakit na payat na, walang kahit na anong meron man sila na pera. Nakasakay sila sa papag, ito, baboy, it symbolizes patabain, no? Palamunin, pakainin, and ayun, nagpapakasasa sa pera. No? Somehow, may katotohanan yan sa ating buhay, no? Na maraming nasa posisyon, na maraming pera, na nasa kanila lang. Somehow, hindi nakakaranas yung mga taong bayan na nagkakasakit at kalaunay ay nauwi sa kamatayan dahil nasa kakulangan ng sustansya, pagkain, maging sa pinansyal na usapin. And ano pa ang ibig sabihin ng korupsyon? Ang taong may malinis na puso at tapat at talagang karapat-dapat magsilbi sa lipunan. Sila po yung karapat-dapat na magsilbi sa korupsyon at lumaban sa korupsyon. Yung may karapat-dapat, yung may pagsasabi ng totoo at pag-iwas ng pandaraya. So, sa korupsyon, hindi tayo tinatanggalan ng pag-asa na malabanan ito. Sabi nga dito, magkakaroon ng tao dapat na totoo sa naisin at desire niya and pag-iwas pandaraya. No? So somehow, hindi man lahat or hindi man natin sabihin mawala talaga yung korupsyon, pero at least mabawasan. Ano? Even sa ating tahanan, hindi natin alam na may korupsyon na. Tayo mga estudyante, hindi natin alam na baka korupsyon na itong ginagawa natin sa pamamagitan ng minsan akala natin tapat tayo sa paggawa ng ating mga modules, sa mga activity na dapat gawin, pero hindi, iba ang gumagawa. No? And minsan talagang ginagawa na lang sa late na, no? Very late na, papasa na lang. And hindi lang yun. Minsan sinasabi natin sa magulang natin, ay, meron kaming babayaran. Pero yung pala panggala lang, pang-date lang, o di kaya panlibre lang sa kaibigan. No? Hindi natin alam, nakakagawa na rin tayo ng corruption. And the next, pakikipagsabuatan or collusion. So, ito yung illegal na pandadaya o panloloko, pakikipagsabuatan. At may mga halimbawa ito. Ang mga halimbawa nito is pagtatakda ng mga presyo, limitahan ng mga oportunidad, pagtatakda ng sahod, at pandaraya sa halalan. Take note itong kolusyon yung pandaraya. Pagtatakda ng mga presyo na kung saan, halimbawa sa timbangan, kulang ng isang guhit, limitahan ng mga oportunidad, meron naman talagang hiring, sinasabi lang wala, para may pasok lang yung makakilala nila. And pagtatakda ng sahod, dapat 4,000. May bibigay, gagawin na lang 3,000 to 2,000. Then pandaraya sa halalan. Ito yung isa sa halimbawa sa pandaraya sa halalan. Sabi dito sa balita, ayong maliksi, noong 2019 pa po ito, inakusahan ng vote buying ng magkapatid na Longbik Rimulya o Rimulya, maliksi, mariingitin ang di ang paratang. So hindi tao yung ating ini-insist dito, yung sistema. No? Yung sistema ng vote buying, pandaraya sa halalan. Ano? So, hindi natin alam sa mga tumatakbong mga politiko, kung sino sa kanila ng vote buying, kung sino dumadaan sa tamang proseso, para manalo lamang at makamtan lamang yung posisyon. Siyempre, posisyon nga naman somehow, no? Pinaglalaban talaga yan, nagkakaroon pa ng patayan. Pero yun nga, ang punto natin dito, yung pagkakaroon ng kolusyon, pakikipagsabuatan, vote buying. Okay? Halimbawa na lamang, itong larawang ito. Ito, binigay dito, then bibigay sa kabila, ibibigay naman dito sa naka-orange, then sa naka-blue. Parang pwede natin siyang ihalin tulad sa yung presidente nagbigay ng 8,000, sabi 8,000 daw para sa ayuda. And then yung ibinaba sa kanyang tao, naging 6,000 na lang. Ibinaba sa kanila, naging 4,000 na lang. Ibinaba sa kapitan, 2,000 na lang. At yung kapitan, ang ibinigay sa kanyang barangay, ano na lang, relief goods na lang. Mula sa 8,000 to relief goods. No? Nakakalungkot naman yung ganun. Yun talaga, may pakikipagsabuatan nangyayari at pollution. And iba pa pong ibig sabihin yan or iba pa pong definition or pwede nating ipaliwanag na nangyayari ang mga gawain ganito, yung kolusyon o yung pakikipagsabuatan. Dahil sa kagustuhan ng isang tao na ito yung dahilan kung bakit may pakikipagsabuatan. Mapaunlad ang pansariling kapakanan. So, karamihan sa atin, instead na maging selflessness, nagiging selfishness. Kaya itong pakikipagsabuatan, ikrimen talaga ito.
Dahil nga ini-insist nito yung maling character o ugali ng isang tao, yung pag-unlad sa sarili, no? Which is hindi naman dapat. Dahil nakatira tayo sa isang bansa, nakatira tayo sa isang bayan na dapat talaga kung hindi tayo magkakaroon ng pagtutulungan at pagsasakripisyo para sa kapwa, hindi tayo magkakaroon ng kaginhawaan. Ano? Kung patuloy tayo magkakaroon ng pansariling kapakanan lamang, marami talaga ang maghihirap at marami talaga yung magdudusa. Okay? And bribery or panunuhol. Sa bribery or panunuhol, ito yung gawain ng pagbibigay ng kaloob o handog sa anyo ng salapi o regalo pamalit sa pabor na ibinibigay ng tumatanggap. Para mas malalo nating maintindihan, ito pa yung ibang definisyon, ito yung bahagi ng pagtatakip sa ginagawang katiwalian ng isang taong may pwesto sa pamahalaan. So nagbibigay ng padulas, no? Nagbibigay ng handog, kaloob, o regalo pamalit doon sa pabor na gusto makuha. So, plus, gusto ko lang sanang tanungin sa inyo, anong ibig sabihin nito? Posas, may pera. No? Mukhang ibig sabihin nito ay kaya magbukas ng pera or ng posas ang pera. No? Anong ibig sabihin niyan? Kayang pakawalan yung mga dapat na nakakulong at ikulong yung mga dapat na hindi nakakulong. Di ba karamihan ganyan sa atin? No? Pera-pera na lang, panunuhol na lang para yung mga talagang dapat na napaparusahan ay hindi napaparusahan. At yung mga napaparusahan at yung mga kinakaladkad, mahirap na nga, wala pang kasalanan. Nasaan ang hustisya? No? Yung pera, blessing naman yan. Pero nasa sa atin kasi mga tao yan, paano natin ginagamit yung blessing? No? Tayo yung kumukontrol sa pera eh. Hindi yung pera yung kumukontrol sa atin. Pero dahil sa nangyayaring ganyan, yung pera na yung kumukontrol sa atin, mag-lead doon sa immoralidad or sa panunuhol, sa paggawa ng kriminalidad. Okay? So hindi dapat ganon. At sa mga halimbawa ng bribery or panunuhol, yun nga, yung pagbibigay ng maling tip, regalo, diskwento, libreng ticket, pamamasyal sa ibang lugar, magandang alok sa kontrata, donasyon, lihim na promotion. Ayan yung mga uri pa ng mga panunuhol. Tignan nyo, yung nakikita ninyo sa video or sa picture. No? Makikipagkamay pero may magaspang. Yun yung pampadulas or panunuhol. Para lamang siguro mabigyan ng pabor yung nais na ipakausap ng taong itong may pera doon sa abutan niya ng pera. Ganyan ang sistema talaga ng pwedeng maging sistema ng ating bansa at talagang may gumagawang ganyan. No? And kickback. Ang kickback naman ay bahaging napupunta sa isang opisyal mula sa mga pundong itinalaga sa kanya. Napupunta sa isang opisyal mula sa pundong itinalaga sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Para mas lalo pa nating maintindihan, yung bahagi na sinasabi dito ay tignan natin or tumalon tayo sa ibang asignatura or magkaroon tayo ng integrasyon sa ibang subject. Tignan natin yung history sa ating panlipunan. Noong panahon ng Spanish regime, no, ang halaga ng tributo, yan, ano ba yung tributo? Ang tributo po, ito yan yung buwis, yan po, no? Ang buwis ay isa sa pinakamalaking pangunahing patakarang ipinapatupad ng mga Espanyol. Ang pagbabayad ng buwis ay simbolo ng pagkilala sa kapangyarihan ng hari ng Espanya. And sinimula ng pangolekta ng tributo noong 1571. So yun po yun, pangolekta ng buwis at sa kapangyarihan ng hari ng Espanya. And then, noong 1884 naman, ipinatupad ng mga Espanyol yung personal o yung sedula personal. Ito yung kapirasong papel na tinatanggap ng mga pamahalaan bilang katibayan ng pagbabayad ng buwis, no? So, ano mangyayari kapag wala ka nito na sedula at hindi ka nagbayad ng buwis? Ito po, kung wala sa iyo yung sedula, maaaring pagbintangan kang bilang tulisan. At sino mang mahuli na walang sedula, pinagmumulta sila at kung wala kang pagmumulta, ikukulong ka at marami pong mga katutubo yung kinulong sa panahon ng kolonyalismo Espanyol dahil lamang sa wala silang dalang personal or sedula personal. So, yan yung nakakalungkot na sistema, no? And dahil nga siyempre tayo, Pilipino, hindi naman natin kasanayan yan, kasanayan ng Espanyol yan, so kaya yung iba sa atin, marami na kulong dahil nasa bago yung sistema. So kaya hanggang ngayon, dala-dala natin yan, yung sedula, pagbabayad ng buwis. At saan ba napupunta yung mga buwis na binabayad natin ngayon, mga panahon natin ngayon mga Pilipino? Dito, sa paggawa ng tulay. Dito nga, sabi nga sa caption sa baba, DPWH, gumuho na flyover sa Cavite, human error. Bakit? Kasi kaya naging substandard, marahil ito tinipid. No? Possible ito tinipid. No? Na dapat, alimbawa lang, ang budget is 16 million or 3 billion. No? Pero ginagawa na lang 8 million. Yung kalahati, sabi nga kanina sa kickback, napupunta yung iba sa official. Siyempre, papayag ba sila na lahat yun ibigay doon? Siyempre, dapat may kickback sila. No? Kaya tuloy ang sakripisyo yung mga mamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis ng tama, no? Pero somehow, sabi na lang natin somehow, hindi man lagi-lagi, somehow,
hindi nabibigyan ng serbisyo rin ng tama. Tulad niyan, yung larawan na nakita ninyo, bumagsak yung tulay. Dahil nga sa substandard, nagbabayad ng buwis, hindi binabayad lahat doon sa pagpapagawa ng tulay. Kaya yan, bumagsak. No? Aksidente ang dulot ng korupsyon. Sunod naman, nepotismo. Ito yung paghihirang o pagkiling ng kawani ng pamahalaan, maging pambansa o sa mga sangay ng ahensya na kontrolado ng pamahalaan na iginagawad sa kamag-anak na hindi dumaan sa tamang proseso. Ano yun? Ang ano natin dito, dapat i-take note, hindi dumaan sa tamang proseso. Para mas maintindihan pa natin, mag-integrate din tayo sa ibang subject ng NTREP management. No? Yung usaping pera-pera, usaping leadership, or management, pamamalakad. Pansinin natin itong dalawang litratong ito. Sa kaliwa natin, kung mapansin natin, merong barya na nakatuntong sa unang level, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at sa panglimang level, papel. No? So mukha yata ang sinasabi dito, pwede natin i-interpret na yung mga tao, yung na barya-barya lang yung pera, ay dumadaan sa tamang proseso, sa tamang bahagdan ng hagdan. Pero itong may papel na kung saan signifies na may pampadulas, may kayang magbigay or magbayad ng malaking pera, dumaan na lang sa isang bagsakan para mapunta doon sa kulay pula na gusto nilang puntahan na tamang process. Marami nangyaring ganyan. No? Na dapat sa tamang process pero dahil sa may pampadulas pera, doon na lang bumabagsak. Ang bilis ng proseso. Etong kanan naman, tignan natin. May upuan sa taas, signifies position. No? Yung iba, may unang tungtungan, pangalawa, pangatlo. Pero pansinin natin, yung una, pangalawa, pangatlo, dumaan sa proseso. Pero ito, para lang mapunta sa posisyon, dumaan sa hagdan. Dumaan sa hagdan. Yun yung shortcut niya. Hindi na siya dumaan dito sa mga proseso na kung saan naghirap, nag-aral, ang dami sinakripisyong oras, ang daming puyat, pagod, pero ito, hagdan pataas. No? Pero tandaan natin, kung saan ka dumaan, sa hagdan ka tumaas, sa hagdan ka rin baka bumaba. No? Kasi hindi naman natin pinaghirapan yung mga yan eh. No? Yung tandaan natin, no? Yung mga bagay na mabilis natin makuha, baka mabilis lang din yan mawala sa atin. Pero yung mga bagay na pinaghirapan natin, yan yung possible na alagaan natin at matagal mawala yan sa atin. No? And yan lamang yung isa sa katotohanan na nangyayari sa bansang Pilipinas, ang nepotismo. And tignan natin to. Paano maiwasan ang gawain taliwas sa kabutihan? Paano ba natin maiwasan yung ganong klaseng kasamaan? Taliwas sa kabutihan? Ano ba yung taliwas sa kabutihan? Kasamaan, no? And para maiwasan yun, kailangan natin ng integridad. Ang integridad or ang integrity ay kalagayan ng tao na kung saan siya ay buo, kompleto, yung kanyang pagpapakatao. Kaya ang integridad ay pagpapakita ng pagpapakatao. Makita ka man o hindi sa ginagawa mo, may tumingin man o wala, ginagawa pa rin natin yung tama. Yun ang ibig sabihin ng integridad. Mga nakaluklok sa posisyon, ngayon magbobotohan na naman, maging matalino tayo sa pagboto. No? Paano ba sila ngayon nanungkulan sa atin? Ngayong panahon ng pandemya. Sige nga, yung binoto natin, present sila. Pero ngayong pandemya, nasaan sila ngayon? Siyempre sir, bawal lumabas. Bakit naman yung ibang politiko nasa field, naka-face mask, basta suot lang yung yung proper attire ng health protocol. Hindi excuse yan sa pagtulong. Kasi tinulungan tayo ng taong bayan para magkaroon ng posisyon. Tulungan naman natin sila ngayon sa oras na kailangan nila tayo. Integridad lang kailangan. No? Integridad lang. And bakit ba mahalaga ang integridad? Kasi ang integridad ay nagbubigay buhay o galang sa sarili. No? So somehow, ang sarap sa pakiramdam kapag ginagawa mo yung mabuti. Ginagawa natin yung mabuti. No? May nakatingin man o wala. At yung paggawa na yun na mabuti, yung integridad na binigay mo sa sarili mo, mapupunta yun sa tao mahahawa, igagalang at pagkakatiwalaan ka ng tao. No? At kapag iginalang at napagkatiwalaan ka ng tao, nakita ka nila, mahahawa sila magkakaroon ng impluensya sa kanila. Na wow, ang taong ito, ganyan, integridad. Ayos mamalakad, ayos magtrabaho, ang sarap gayahin. Kaya ngayon, napapasa tuloy yung integridad mo sa ibang tao. No? Kaya nagkakaroon tuloy ng balanse. No? At dumadagdag yung mga taong nais manungkulan na may puso talaga sa panunungkulan at paglilingkod sa bayan. No? Kaya lagi nating ipanalangin na magkaroon ng bawat leaders na may mabuting intensyon sa bawat posisyon, lalo ngayong botohan. So, last, sa ating pagtatapos, meron akong tanong na bibigay sa atin ngayong araw. Sa iyong palagay, nakaka-apekto ba